napaka-practical. No? Itong series about worship is very, very practical. No? Minsan kasi, no, merong mga topics about kung sa church or sa ano na, minsan it's you really have to, mga ano siya, concept. No? Minsan, yung mga ibang, merong mga concept na mas mahirap intindihin. No? Aminin ko, meron iba talaga na hindi ko mas kailangan ko ng extra na talagang concentration. No? Pero for tonight, no, I think yung topic natin is very practical. No? Talagang mag-grasp mo siya kasi nakikita mo to sa araw-araw na buhay natin. And pangalawa, kaya ko siya gusto ay it's about worship. No? Alam naman natin, ang ministry ko personally ay nasa worship. Kanina iniisip ko, since nung nagsimula pala ako maging active sa church, no? Lagi pala ako nasa line ng worship. No? Nag-start ako sa MYF pero sa choir ako. Doon talaga ako, kumbaga humataw. Sa choir, after nun, nung kinailangan ng may praise and worship team sa church, nung nag-start na magkaroon ng worship team ng church, lumipat na ako doon. No? Kahit drummer lang ako na wala akong alam-alam. Nakakatawa pag iniisip ko noon na drummer ako. Pero nandun ako. Tapos eventually, walang worship leader. So napilitan ako maging worship leader. So doon ako tinulak ng Panginoon. Pero basically, kaya ako gusto, it's about worship. No? Ang ministry ko yata talaga no, ay doon nakatutok sa worship. No? So yung title natin, ano yung title ng topic natin tonight? No? Pwede ba natin basahin? Worshiping the God who is a consuming fire. No? Nung binasa ko to, consuming fire. Actually, last year narinig ko na itong message na to. Pero ako na nagbibigay ng message. Parang napakamot ako, consuming fire. No, ano ba ang consuming fire? Pag naisip ko yun personally, ito ay isang nakakatakot. Pag una mo narinig, ito ay isang nakakatakot na concept, no? Consuming fire. Isang apoy na kumakain. Diba? So, pero pag kino-compare ko kasi ang Panginoon, hindi mo iniisip na isa siyang consuming fire. Sino ba dito ang kayang isipin na ang Panginoon na isang consuming fire? Siya ay isang consuming fire. Meron ba na kaya talaga isipin na ganun siya? Diba? Hindi kasi iniisip natin lagi yung mas side ng Panginoon. So sabihin natin, God is love, God is peace. Ganyan. Pero hindi mo marinig, God is consuming fire. Hindi ganon, di ba? Hindi ganon. So, nung ako nag-iisip, no, sabi ko nga, parang nakakatakot siya. No? At nung nagsa-start ako magbasahin at pag-aralan, no, actually, medyo na-review ka ako ng Bible kasi it shows na kahit nabasa ko na yung ibang parts ng Bible, minsan hindi siya nagsistick. No? Sabi ko pa nga nung una, ito yata yung unang beses, wala yata sa Bible nito ang yabang ko pa nung una na sinabi na ang Panginoon ay consuming fire. So binasa ko, nag-research pa ako konti, napatukan tuloy ako ni Lord. Hindi pala. Maraming references Panginoon as a consuming fire. No? Pero yun nga, nung binasa ko nga, unang lumabas yung term na consuming fire sa Deuteronomy. Nung Deuteronomy 4, 23 to 24. No? No, si Moses kausap niya yung mga Israelites. No? Medyo familiar tayo sa history ng mga Israelites. No? From the time na nasa Egypt sila, from the time na ginamit ng Panginoon si Moses, hanggang nilabas sila, no? At 40 years na nasa desierto sila, no? Hanggang napunta na sila sa Israel. Mahaba pa yung history. No? Pero dito sa Deuteronomy 4:23-24, no? Si Moses, no, kasi yung mga Israelites noon ay natuto sila sumamba sa mga ibang Panginoon. No? So, nakalimutan nila kung sino yung totoong Panginoon. So, winawarn sila. No? Babasahin ko lang. No? Sabi ni Moses sa mga Israelites, "Be careful not to forget the covenant of the Lord your God that He made with you. Do not make for yourselves an idol in the form of anything the Lord your God has forbidden. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God." No? So, pag binasa mo doon, no,
at nirelate mo dun sa worship God, a consuming fire, talagang nakakatakot yung tono ni Moses to. Pero talaga, dahil naman kasi, matindi yung mga kasalanan ng mga Israelites nun. No? Pero yun nga, iniisip ko, paano mo i-relate ngayon yan? Ngayon na naalaman natin na ang ating Panginoon ay isang consuming fire. No? Dapat ba tayong matakot? Dapat ba tayong, talagang, marami kasi sa atin ang concept natin sa Panginoon ay isang Diyos na nasa taas at meron siyang pamalo. Naghihintay lang siyang magkamali tayo at pag nagkamali, pop, yarin ka sa akin. Ganun yung concept natin. No? So dahil ba dito sa consuming fire na nabasa natin, ganun ba? No? Ang sagot ko doon ay hindi. No? Actually, kung tutuusin, when we say our God is a consuming fire, we should just accept it as it is. No? God is a consuming fire. And actually, hindi ito dapat katakutan natin. We should actually embrace this personality of our God, that He is a consuming fire. Bakit? No? Kung tutusin, ang apoy, no? Wag muna natin i-relate kay God. Ano ba ang apoy? No? Ano ba ang role ng apoy? No? At naalala ko yung pinanood ko sa, mainly kasi ako sa history. No? So, merong isang channel sa cable, yung History Channel. At meron isang show doon, yung parang inisa-isa niya yung mga important na nangyari sa history ng humankind. At ang isa sa mga pinakaunang important na historical event sa humankind ay nung hindi nila na-create, na-discover nila kung paano gumawa ng apoy. No? Nung natuto ng gumawa ng apoy ang tao, no? Before kasi no, talagang wala masyadong pinagkaiba ang mga tao sa ibang hayop. Pero nung natuto na silang gumawa ng apoy, marami ng pinto na open, maraming opportunity na nabukas para sa mga tao. At isa doon, no, natuto silang lutuin yung mga pagkain nila. Ano yung significance nung natuto silang magluto? Kasi kung titingnan nyo kahit ngayon, di ba, ang ngipin ng tao ay kumbaga flat. Hindi sila yung parang sa mga tigre, sa mga leon na puro sharp yung ngipin. So ang tutusin, ang tao nun, ang kaya lang nilang kainin ay mga plants, mga damo. Isipin nyo kung hanggang ngayon puro damo lang ang kinakain natin. Di ba? Siguro sexy na ako ngayon. Pero yun nga, no? Nung natuto na silang magluto, no, yung mga, mas marami ng nutrients na nakuha yung tao sa mga food na kinain, lalo yung mga meat, mga ganon. So, nung natuto na silang kumain, mas nag-develop yung brain ng mga tao. So, eventually, nung mas nag-develop na yung brain nila, mas natuto na silang mag-isip, mag-analyze, so kaya nakapag-invent na sila ng kung ano-ano. Ganon ka-importante ang apoy sa history ng tao. Hindi nyo alam yun, no? May bago kayo natutunan ngayong gabi. Ayan. Pero yun, no? So, in the same way, no? Ang Panginoon natin ay isang apoy, isang consuming fire. No? So, dapat hindi natin siya katakutan. Dahil, no? Because ang fire, no? Kung ang fire ay nag-contact sa wood na ito, kakainin na lang yan. Susunugin yan. Diba? So, ang hindi lang kaya sunugin ng apoy ay isang bagay na sunog na talaga. Or, talagang isa pang apoy. Diba? Saka nakita ng apoy, kinain ng isang apoy. Wala namang gano'n, diba? Pero gano'n yun, no? So, ang Panginoon, no? It can consume all things that are not from Him. No? So, kaya niyang sunugin ang mga bagay na sa buhay natin na ay impure, corrupt, immoral, unholy, or evil. Kung hindi yan galing sa Panginoon, yung consuming fire na characteristic ng Panginoon, susunugin niya yan. No? So, iniisip ko, wow, amazing pala yan na ang Panginoon na isang consuming fire. So, sabi ko, Lord, sunugin mo na ako ngayon. So, yun. Sabihin niya nga sa katabi niya, Lord, di
Sabihin mo, handa ka na bang masunog? Are you ready to be burned? Ayan, no? So yun nga eh. So ang topic natin is worship. No? We worship a God who is a consuming fire. No? So ang tanong ngayon, no? Yun yung tanong na nandyan sa handout nyo. Yun yung magandang tanong. So ano ba ang acceptable worship sa God natin? Ngayong alam natin ang God natin ay isang consuming fire. Alright? At kung binabasa ko to, puro amen lang sinasabi ko. It's very, very practical. No? Pero alam ko hindi siya madaling gawin, pero it's very important. No? Pero gusto ko muna puntahan, bago tayo pumunta dito, kailangan ko lang i-reiterate. Ano ba ang worship? Alright? Lagi natin inisip, when we worship, no, ito ay kanina, yung ginawa natin, praise and worship. No? But we must always remember, no, ang worship, no, when you give worth to your God, no, yun nga, worship. You give worth to your God, no, binibigyan mo siya ng halaga. No? Ang worship ay isang lifestyle. No? Hindi lang ito ginagawa sa kanta, hindi lang ito ginagawa sa simbahan. Buong buhay mo ay dapat isang act of worship na nagpi-please ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ayan. Thank you, Ate Rose. Alright. So, ito ay isang lifestyle. Sabihin nyo nga ito, lifestyle. Lifestyle. Worship is a lifestyle. Kailangan yung tandaan nyo. No? Every time na nandito tayo sa bahan, we worship God. But when you go out, pag lumabas kayo dito, pag umuwi kayo, pag nagtrabaho kayo, pag nasa school kayo, pag kausap niyo yung mga friends nyo, kayo pa rin ay nag-worship. Maniwala kayo. Amen? So yun nga, babalik tayo ng what is an acceptable worship for a God who is a consuming fire? Or what is an acceptable lifestyle for a God who is a consuming fire? At yun, taken from Hebrews 12. No? At ang Hebrews, no, kung bigyan ko na yung konting background, no, ang Hebrews kasi ay sinulat ito, no, na in-address ito para sa para kanino ba sinulat itong Hebrews? Ang sinulat ito ay para sa mga Christians noon na meron silang Jewish background. Yung mga dating Hudyo na naniwala kay Jesus Christ, so sila yung sa kanila naka-address to. At nung sinulat ni Paul to, no, ang theme yata noon ay maraming mga Hudyo na Christians ay gusto na nilang bumalik dun sa dati nilang buhay na pagiging Hudyo. Kasi parang nawawalan na sila ng pag-asa, parang nawawalan na sila ng gana sa buhay ng isang Kristiyano. Na nung mga time na yun ay hindi madali dahil pino-persecute ang mga Christian ng time nila. No? So itong Hebrews ay sinulat para i-encourage. Kailangan i-encourage yung mga Jewish Christians na yun. No? So kailangan, sabi ni Paul, kailangan magpatuloy kayo sa paglakad sa Panginoon. At sabi, nung dinescribe ng isang writer na nabasa ko, ang Hebrews ay isang mahabang argument kung bakit kailangan manatili sila sa pagiging Kristiyano. No? At maraming concept na nalabas dito, no? Pero basically, yun yung main thing niya. Kailangan manatili tayong Christians. Ini-encourage ni Paul, no, ng mga Jewish, no? Ang mga Jewish Christians, I mean. So yun nga, yung unang-una na, ano ba yung unang acceptable worship, no? Okay, God who is a consuming fire. Number 1, throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Sabihin nga natin yung word din, hinders. Ayun. At ang verse na yun ay taken from verse 12. Chapter 12, verse 1. Sabi dito, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked for us. No? At actually, nung pag binasa mo siya, no, hindi siya tipong, wow, bagong concept yun. Sabi ko nga, medyo ano siya eh, obvious siya, but the problem is, kadalasan, hindi natin to ginagawa. Ako ay ilang years na akong worship leader.
I think mga kaka-31 ko lang. Yan, sinasabi ko lang. 31 na ako. Alam ko mukha akong 24, pero 31 na ako. Okay? Pero siguro naging worship leader ako mga na ako nun, college. So, siguro mga 20, 21. So, actually, more than 10 years na ako nag-lead ng worship. At nung nag-start ako mag-lead ng worship sa church natin, hindi siya madali. Wala akong mentor, walang nagtuturo sa akin, walang nag-guide sa akin. It was, umaga, ako parang sariling kayo. At sabihin ko sa inyo noon, pag naaalala ko yung mga ginagawa ko noon, na kinikilabutan ako. Marami akong ginawa doon na nakakahiya. Ayoko nang sabihin ngayon. Nakakahiya talaga. Pero yun, no? Ang isang problema ko noon, naalala ko yan nung inaaral ko to, is there were a lot of times. Kasi nung time na yun, ako lang ang worship leader. So every Sunday, ako lang ang mag-lead ng worship. Kaya pagod ako, spiritually high ako, meron akong kailangan gawin na project sa school, ano pa, talagang ako ang mag-lead. Kung hindi ako mag-lead, walang praise and worship ng linggo na yun. So, isipin nyo na lang yung struggle ko noon. There were times that I didn't feel like leading worship. Hindi ko talaga feel, aminin ko noon. At ang daming times noon, sorry talaga, sana yung mga pastor natin, huwag bumaba ang pagtingin sa akin. May times na nag-lead ako ng worship na nagkukunwari talaga ako. Na hindi ko talaga, kasi kumakanta ako, pero sa loob ko, no, hindi ako focused sa Panginoon. When we worship, isa lang naman ang focus natin. May isa lang ang audience natin, ang Panginoon. Kahit nakaharap kami sa congregation, yung buong team, no, hindi kayo yung kinakantahan namin. No, ang Panginoon. At nililid lang namin kayo. No, but there were a lot of times na hindi ako focused. No, and it is so bad, no? Pero kung ito isipin natin, sa buhay din natin, ganun talaga. Marami tayong mga bagay, mga iniisip sa buhay na naghihinder sa worship natin, sa isang lifestyle na nagpupuri sa Panginoon. No? So, yun. No? At minsan, ano itong mga naghihinder? Minsan, problema sa bahay. No? Kunwari, nag-aaway kami ng kapatid ko. Ganyan. Nakakahinder yun sa worship natin. Kunwari, meron kang problema sa pera. Minsan nakakahinder yun. Minsan hindi masama yung nakakahinder sa'yo, pero dahil nakakahinder sa'yo sa pag-worship sa Panginoon, nagiging masama na siya. No? At minsan yung nakakahinder ay isang sin. No? Yun yung mahirap talaga. Sino dito ang nag-commit ng sin at dahil dun sa sin na ginawa niya, hindi siya makalapit sa Panginoon? No? Ako, meron, a lot of times I have committed something, no? At nung time na gusto ko lumapit sa Panginoon, no? Hindi mo magawa. No? So yun yung problem natin. When you have some things in your life that hinder you from worshiping God. No? So tayo as Christians, ang kailangan natin gawin, number one, ay tanggalin yung mga hindrance na yun. Tanggalin yung mga nagpipigil sa atin. No? At kunwari yun na isin, ano yung dapat mong gawin? No? At ang sinabi sa akin ng Panginoon, no, sa heart ko, no, ang sinabi niya is you have to confess that sin. Kailangan mong ilapit ng Panginoon. You have to confess that sin. Lord, ito yung ginawa ko, may secret sin ako, please forgive me. No, I'm so ashamed of myself. So I ask for forgiveness from you. No, and when you show this side to God, no, iba yung feeling when you confess your sin to God and when you ask for forgiveness, He will forgive you if you are truly sincere, no? Pero yun nga, important yun because once you confess your sin is sin. Lalo yung mga secret sins natin, marami tayong mga secret sin. Yan yung pagtuloy-tuloy talaga, nalalayo ka talaga sa Panginoon. But when you confess that, no, yung hindrance sa Panginoon, natatanggal yun. No? Di ba pag tayo ay, sino dito naaalala yung kinumit nila ang buhay nila kay Jesus Christ nung naging born again sila?
Naalala niyo yung feeling nung inamin niyo na kayo ay sinner at tinatanggap niyo na si Jesus Christ? Diba? Ganun yung feeling when you confess your sins to God. No, dapat ganun. It is, sabi nga din sa song kanina, di ba? Yung chains be broken, lives be healed, eyes be opened, Christ is revealed. No, ikaw ay nakakawala dun sa bondage ng sin. And you can actually come to God and worship Him freely without any hindrance. Wala ka nang ikahihiya kasi sinabi mo na sa Panginoon, Lord, ito ako. Ito yung problema ko, ito yung kasalanan ko. Amen? Amen. So yung number 2, no? Number 2 is, ano to? Fix your eyes upon the Savior. Yun yung sabi. At ito ay nanggaling sa Hebrews 12, verses 2 to 4. No, sabi dito, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who, for the joy set before Him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider Him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not resisted to the point of shedding your blood. No? At nung binasa ko to, for some reason, ang naalala ko, yung mga friends ko na hindi na nagsisimba. Dahil ang sagot nila sa akin pag tinanong, hindi ka na nagsisimba. Kasi ang narinig kong common na sagot, kasi wala namang pinagkaiba yung mga tao doon, mga hypocrite lang yung nandun. Kasi yung sinasabi, yung madalas kong marinig doon. No, sabihin nila, nagkakasala lang naman din yung mga tao. Ano pa yung point? Pare-pareho lang naman tayo. Hindi naman banal yung mga tao dun sa simbahan. No, whenever I hear yung mga ganong sagot, no, I am actually, hindi ako nagagalit sa kanila. No, actually, naawa ako sa kanila na ganon yung mentality nila. Kasi yung naging standard nila, naging yung basis nila sa faith nila o ano mang merong faith yung nandun sa puso nila ay nakabase sa ibang tao. No? Yun yung problema. Our faith, no, the standard of our faith should only be one. And that is Jesus. Doon nakabase ang faith natin. Kasi si Jesus, He is God. He is the Son of God. And He was perfect. At ang maganda pa doon, He was sent here. He was human, kahit Diyos siya, He took the form of a human, at na-experience niya lahat yung pwedeng ma-experience natin. He was tempted in every way. No? Nagutom din siya. No? Pero He was able to overcome all of these things. No? Kaya nga, yun yung maganda sa kay Jesus. Hindi mo pwedeng sabihin na, perfect ka kasi Diyos ka eh. No? Pero at the same time, He became human. No? We must always fix our eyes on Jesus. No? Yun lang. Kahit yung friends, pag ikaw ay umasa ka sa iyong, kahit sa parents mo, kahit sino pang tao yan, sa kaibigan mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, best friend mo, asahan mo, sasablay sila. No? They may disappoint you, they may fail you. No? But when you fix your eyes on Jesus, no, He will never, ever fail you. He will never, ever abandon you. No? Siya lang ang masasandalan mo. Amen? Amen. No? And then, yung next, no, ito ay napakagandang point. Ito, open yourself to the Father's discipline. No, sabihin nyo nga yun, yung discipline. Ayan. Sino dito ang may magulang? O nagkaroon ng magulang? Sino dito ang nadisiplina ng magulang? Sino dito ang madalas na disiplina ng magulang? Di ba? No, at sino dito ang nag-enjoy disiplina ng magulang? Aba, si Benny lang ang nag-enjoy yung disiplina ng magulang. No? Ako kasi, no, ang parents ko ay very conservative at mahigpit sila. No? At nung bata ako ay naiinis talaga kasi napaka-strict naman ng magulang ko. Kahit lumabas ako or
magpunta na ako sa bahay ng kaibigan ko, ayaw nila. Ganyan. At nung times na yun, ang daming times na naiinis ako, na frustrate ako kasi ang dami kong gustong gawin na hindi ko magawa dahil hindi pwede, dahil pinagbawalan ng mundo ko. At maraming times na pag hindi ako sumusunod sa kanila ay napapagalitan ako, or pag talagang matindi ay napapalo ako. Napalo din ako nun. Sa ganong style, ako napalaki. May discipline talaga. But ngayon, na lumaki na ako, when I look back, actually, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ganun ako pinalaki. I was blessed with a set of parents na mahal nila ako, na sobrang mahal nila ako, dinisiplina nila ako kahit hindi nila gustong disiplinahin ako. Marami akong alam kong kaya kong pagdaanan sa buhay ko ngayon dahil pinagdaanan, kumbaga yung training ko ay maganda na. At kahit ngayon sa profession ko, sa school noon, ay nung nag-enroll ako sa law school noon, pwede akong mamili kung afternoon or evening class. So, nung mag-enroll na ako noon, meron akong nakausap na mga tao, mga upper class na kakilala ko na before pa. Tapos sinasabi ko, sa mas maganda mag-enroll. Sabi nila, depende yan sa gusto mo eh. Kung gusto mo mas mataas yung grades mo, sa afternoon kasi mas mababait yung mga professor doon. Pero kung gusto mong matuto talaga, maganda yung training mo, sa panggabi ka kasi mas nandun yung mababagsik na professor. Pero yun lang mababa grade mo. At ako, minsan gusto kong challenge yung sarili ko. Minsan yun yung I think may kayabangan sa sarili ko nun. Yung pala, evening class ako. Papakita ko sa kanila na kakayanin. Kakainin ko sila ng buhay, yung mga professor na yan. Nila, aatrasan ko sila. Kaya yun, 4 na taon na nagdusa talaga ako. Sila yung kumain sa akin. At ilang beses, munti ka na ma-kick out ng law school dahil talagang ang hirap. Talagang ang hirap na pinapahiya ka sa klase mo. Parang nung college, parang high school, sanay ka na relax ka lang, maganda pa rin grades mo. Pagdating sa law school ay yung 75 na yun. Pag meron na nakikita 75, yun yung pinakamagandang 75 na nakuha ko. Parang, 75, yes, pasado! Ganon, yun na, tuwa na ako. Talagang tumatalon talaga ako pag may 75 ako. Pero, yun nga, nung nag-start na ako mag-practice, nung nandun pa sa law school, parang nakakainis kasi nung nakikita ko na yung mga nasa afternoon class, ang gaganda ng grades, relax lang sila. So parang sabi ko, nakakainis naman to, pangit ng grade ko. Pero nung nagpa-practice na ako ngayon, nung nagtatrabaho na ako, umaharap na ako sa mga judge na kahit gano'n pa sila ka-terror sa court, parang okay lang. Kasi sanay na ako sa iyo eh. Yung gano'n, na kahit magalit ka or guluhin mo yung argument ko, ready ako. Kasi yung training ko nun sa law school ay maganda. So, ganun din yung Panginoon sa buhay natin. Huwag tayo matakot i-discipline ng Panginoon. Dahil pinapakita ng Panginoon na mahal niya tayo, sobrang mahal niya tayo, gagawin niya yung kailangan para matuwid tayo. Amen? Amen. Actually, ang gusto ko sabihin sa inyo, matakot kayo pag hindi kayo dinidisiplina ng Panginoon. Pag kaya every time na yung pagdisiplina ng Panginoon, maraming forms yan eh. It can be a simple review. Kunwari, may ginawa ako na hindi okay. And then, na-appreciate ko talaga pag meron akong isang friend, is kesa dito sa church, or kahit close friend ko, or relative ko, or a person in authority, or pastor, ganyan. Sasabihin ako, Charles, dapat ganito yung ginawa mo. Hindi yata okay yan. So I really appreciate that na kino-correct ako. Minsan may times na magiging defensive ako, but when I think about it, tama nga siya sa ganun. So merong ganun na gagamitin ng Panginoon yung isang tao para i-review ka. Or may times talaga na iaalaw ka ng Panginoon na madapa ka talaga. Para lang ma-realize mo yung mali mo.
No? At kunwari sa Bible, ang isang magandang example, actually, nung Windwatch sa Monday sa Pamuning, no, ang topic namin ay si King David. No? At yung si King David noon, yung kanyang kilalang sin nun talaga, yung kay Bathsheba. No? Nung ni-rebuke na ng Panginoon si David dun sa ginawa niya na napakatindi, no, talaga, medyo grievous sin talaga yun, ay ang isang, aside sa rebuke, ay yung baby, kasi nabuntis niya na si Bathsheba, ay kinuha ng Panginoon yun sa kanya. No? Pero natuto siya at after nun, no, ay siya ay, kung kahit ngayon daw sa Israel, siya ay isa sa siya lang ang number one king ng mga ng Israelites. I mean, when they talk about their kings, no, si David ang the best king nila. No? So, yun. So, yung nga sinasabi ko, matakot kayo pag hindi kayo nire-review na ng Panginoon. Kasi gusto kong basahin sa inyo yung sa Romans 1:18 to 24. No? Ano yung mangyayari pag hindi na kayo nire-review ng Panginoon? Sorry, malaki kasi daliri ko kaya bumabalik dun sa... Ayan. So dito, no? Ang topic dito, yung title nitong verse na to ay God's anger at sin. No? At sabi dito, but God shows His anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. They know the truth about God because He has made it obvious to them. For ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature, so they have no excuse for not knowing God. Sabi niya ito, yes, they knew God, but they wouldn't worship Him as God, or even give Him thanks. And they began to think up foolish ideas of what God was like. As a result, their minds became dark and confused. Claiming to be wise, they instead became utter fools. And instead of worshiping the glorious, ever-living God, they worship idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles. So God, ito na yun ito yung effect pag hindi na kayo nire-review ng Panginoon. Sabi niya, so God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things with each other's bodies. They traded the truth about God for a lie, so they worshipped and served the things God created instead of the Creator Himself, who is worthy of eternal praise. Amen. That is why God abandoned them to their shameful desires. So yun yung mangyayari if you just allow yourself not to be disciplined by God. Sasabihin ni God sa'yo, o sige, gusto mong ginagawa yan, i-allow kita. Ganyan ang gagawin mo habang buhay, pero yun nga, at the end of the age, pag bumalik ang Panginoon, diba? Mananagot ka doon. So, pag ikaw nire-review ni God, ibig sabihin, binibigyan ka pa ng pag-asa ng Panginoon. So, every time meron na-feel mo na nire-review ka ni God, ano sasabihin natin? Thank you, God, nire-review ko ako. Thank you, God, dinidisiplina mo. Thank you, God, dahil mahal ko ako. Amen? Amen. So, yun. And then, ito, yung next point natin, pursue, ano yung H doon? Ayan, pursue holiness by the grace of God. Pursue holiness by the grace of God. It's taken from Hebrews 12, verse 14 to 15. Sabi niya, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. No? So yun yun. Sabi niya,
without holiness, no one will see God. No? Ano nga ba meaning when you are holy? Anong meaning na holy? To be set apart. No? Ikaw ay set apart. No? Sabihin nyo nga yun, set apart. Yan. Lakasan nyo. Set apart. Amen. So yun yun. Diba? When we say God is holy, God is, so meaning God is set apart. Iba siya eh. No? At tayo din, dahil tayo mga anak niya, tinatawag niya tayo maging holy. No? Actually, yun nga yung isang dahilan kung bakit niya pinadala yung anak niya si Jesus dito sa mundo na ito para i-save tayo. Diba? Sinave tayo hindi lang para mabuhay ng isang normal life. Hindi ganun yung dahilan. Dahil ano pa yung point kung pinadala si Jesus? No? Ito yung anak ng Panginoon. Pinadala niya and then niligtas niya tayo para at wala lang. Hindi yun. No? Malaki yung sacrifice na binigay ni Jesus para sa buhay natin. And because of that, we are called to be holy. Pero yun yung point nun eh. When we want to be holy, of course, sige, sabihin na natin, nandyan yung desire mo maging holy. No? Kaya ba natin mag-isa maging holy? Yung sariling effort natin? Hindi. Galing lang sa Panginoon yan. That is why, kung gusto mong maging holy at ginawa mong sariling effort yan, nag-attend ka ng Bible study, tumulong ka sa kung saang outreach, I tell you, ay magkukulang ka pa din. No? Yung holiness ay nagagaling lang sa Panginoon. That is why we always have to pray to God. We always have to cry out to God that He will allow us to live a life that is holy. No? Kaya nga dito sa Windwash, no, we are taught how to pray to the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit lang ang magko-convict sa iyo, magbibigay ng conviction sa puso mo, no, na yung buhay mo ay kailangan maging holy. Dito ka dapat pupunta. Sasabihin sa iyo ng Holy Spirit. No, kung sariling effort mo lang yun, kahit basahin mo pa yung Bible, memorize mo yan, word per word, hindi ka pa rin magiging holy. It is only by the grace of God that you will become holy. Amen? Amen. At yung next point, no? Ito, maganda rin point ito. Think long-term and not quick fix. No? Long-term, not quick fix. Sabihin nyo nga yun, long-term. Long-term. Ayan. At tinake yan, at nanggaling yan sa Hebrews 12, verses 16 to 27. Hindi ko na siya babasahin, no? Pero dito, ang in-emphasize na dito ay si Esau. Sino dito? Naaalala ko sino si Esau. Ayan. Si Esau, yan ang kapatid ni Jacob. No? Siya ang firstborn ni Isaac. No? Isaac. Baka si Isaac. Ayan. Si Isaac, nagkaroon siya dalawang anak. Si Esau ang panganay at si Jacob. At alam natin yung kwento ng isang araw na nag-hunting si Esau. Siya kasi yung hunter. Siya yung magaling mag-hunt. Kumbaga. So, dahil sobrang gutom niya after na isang hunting trip, ay humingi siya ng pagkain kay Jacob. At si Jacob, siya ay medyo wais siya. No? Sabi niya, bibigyan lang kita ng stew. Siguro sabi ko, ganun kasarap siguro yung niluto ni Jacob na yun. No? Bibigyan lang kita kung ibenta mo sa akin yung birthright mo. No? At si Esau, dahil hindi niya masyado iniisip ko ano yung birthright niya, at hindi niya binibigyang halaga yun. No? Sige, basta bigyan mo isang bowl ng stew. No? At nung bata ako, ano ba yung birthright niya? Ano ba yan? Certificate ba yan? O ano ba siya? No? Pero ang birthright kasi nung mga panahon na yan ay napakahalaga. Ang birthright kasi ay ito ay binibigay sa firstborn son. No? At ano ang benefit pag ikaw ang may birthright? Number one, firstborn son, firstborn son. So, kung ang panganay ay babae, wala siyang birthright. No? So, ang benefit ng pag may birthright ka, number one, yung family name sa yung titles ng tatay o ng pamilya ay napupunta ka agad doon sa firstborn son. Pangalawa, yung chief portion ng inheritance ng tatay napupunta sa firstborn son.
So kung mayaman ni yung tatay, ay talagang maraming makukuha yung firstborn son. No? From a spiritual perspective, no, ang spiritual leadership usually pinapasa sa firstborn son. No? Yun yung halaga nun. Napakahalaga noon ng birthright. No? At si Isaac, nung time na yun, ay mayaman siyang tao. No? Kung yung palang iisipin mo yung kayamanan niya, no? Si Esau, hindi niya binili ang halaga yun. Pinagpalit niya sa isang bowl of stew. Pero ano pa yung, hindi lang yun actually yung pinagpalit niya. Kailangan natin tandaan na ang Panginoon ay may pangako kay Abraham. Yun yung lolo ni Esau. So si Abraham, kumbaga yung line ni Abraham ay napasa kay Isaac at ngayon dapat kay Esau. Dahil siya may birthright. Pero dahil pinagpalit niya yun, no, napunta kay Jacob. So ganun na lang si Jacob, pinagpalit niya lahat yun. At nung time na kailangan i-bless na ni Isaac ang dalawang anak niya, sino ang na-bless? Si Jacob. Siya yung nakakuha ng blessing. At di ba naalala natin nung dumating na si Esau, no? Sabi niya, i-bless mo ako. I-bless mo ako. Kung ano man yung natitira sa blessing mo, ganun na lang, wala nang mabigay sa kanyang blessing. No? So ganun tayo. Sanay tayo lalo na ngayon, yung culture ngayon, puro instant. Puro shortcut. Diba? May Instagram. Sabi nga ng wife ko, Instagram. Diba? Gusto natin, instant noodles. Kaya kain tayo, instant. Gusto natin mabilis lahat. Ang internet, kailangan mga 100 gigabytes per second na ang na-deliver sa akin para hindi pa ako nag-click. Lumabas na yung ganun kabilis na. Ganun ang gusto natin laging instant, laging mabilis, shortcut. No? Naalala ko sa profession ko, no? Alam natin, ang pag-abogado, meron kaming reputation na kami ay madaya, corrupt, ganyan. Minsan may maraming basis talaga. Pero, yun yung iniisip ko, no? Dapat tayo as Christians, hindi tayo focus sa shortcut. No? Tandaan natin, ang kingdom ng Panginoon, it always starts small. Sabi nga ni Jesus, di ba? Yung mustard seed. Maliit lagi yan. No? Pero, habang tumatagal, nagbubunga yan. No? Naalala ko yun sa law school nga, no, na marami akong classmates noon mahilig sa reviewer. Dahil nung naghihirap na ako sa law school, nasabi ko na lang, talagang medyo hirap ako magbasa ng mabilis, hindi ako magaling mag-memorize, talagang magtsatsaga ako, mag-aaral ako. Yung mga reviewer na, yung mga ang kailangan kong basahin sa isang gabi ay 50 cases na ang kakapal. So, kunwari isang ganyan kakapal lang kailangan kong basahin sa isang gabi, babasahin ko talaga lahat yun. Isa-isa. Meron akong classmates noon, mga reviewer na lang, yung mga dating gumawa siya ng shortcut. No? Pero thank God na natuto ako yung tamang paraan, yung tamang habits, ay nakunga ako. No? So, ngayon nag-work na ako, yung habits na yun, yung good habits na na-pick up ko, ay na-apply ko pa rin hanggang ngayon. No? Ganon din tayo. Yung merong vision ng Panginoon sa atin, kung merong vision ng Panginoon sa atin, kailangan mong sundin yun. Kahit minsan naiinip ka, bawal mong madali yan. Dahil pag minadali mo yan, meron kang shortcut o parang hindi ginawa, para lang parating yun, ikaw ang matatalo doon. Amen? Amen. Kita niyo si Abraham. Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, bibigyan kita ng anak kay Sarah. No? At nag-try sila. Matagal silang nag-try. Hindi nangyari yun. So, nung una silang nagtatry, so inisip na lang nila, baka sabi ni Sarah, baka dito sa maid ko na lang, si Hagar. So, sa kanya ka na lang, magkaroon ka ng anak. No? So yan yung magiging firstborn natin. No? So, eventually, si Abraham naman, umuha naman siya. So, nagkaroon siya ng anak. At yung anak niya ay si Ishmael. No? Itong, gusto ko lang, napakagandang example na to pag tayo ay nag-shortcut. At hindi natin hinihintay ko ano yung gusto ng Panginoon para sa atin ngayon. So, ang kwento niyan ay nagkaroon si Abraham ng anak ni Ishmael, and then after nun, sabi ng Panginoon, hindi yan yung plano ko sa iyo. Magkakaroon ka talaga ng anak
kay Sarah. At eventually, nagkaroon nga sila ng anak kay Sarah, yun si Isaac. Pero ano yung story doon? Si Ishmael, di ba? May sinabi sa Panginoon na si Ishmael, ang mga race nila at si Isaac ay naging magkaaway na yan forever. At hanggang ngayong time na to, ay ganun ang nangyayari. No? Ang line ni Ishmael, ayan yung line ng mga Muslim ngayon. At yung line ni Isaac, tayo yun. Diba? Tayo yung mga Christian at yung line ni Ishmael. Pero nung una ko na-discover yun, parang amazing. Yun lang nasabi ko. Pag talagang hindi mo sinusunod ang Panginoon, yung repercussions, kala mo wala lang eh. Pero yung repercussions, yung consequences ng ginagawa natin, matagal, minsan generation. At titingnan nyo, perfect example ng dahil nag-shortcut si Abraham, hanggang ngayon, nafe-feel pa rin natin. Amen? Amen. So yun, sabihin nyo, long term. Long term. Amen. At yung last na, be thankful for the, ano yung word dyan? Shaking. Ayan. Be thankful for the shaking. At hindi ito yung Harlem Shake na puso ngayon. Na hindi ko talaga naiintindihan kung saan nila napulot. Diba? Basta be thankful for the shaking. At galing ito sa verses 28 to 29. Sabi dito, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe for our God, who is a consuming fire. Sino dito yung mahilig maglinis sa bahay? Diba? Kunwari, pag sa kotse naglilinis ako ay may sinishake yung rug, pinapagpag mo yun. At usually, pag nagpapagpag ka, nagsishake ka, ang natatanggal yung mga dumi. Diba? So, sa buhay natin, usually ganun ang kailangan natin. When God moves, there are times na kailangan talaga tayong i-shake ng Panginoon. No? At pag sinishake tayo ng Panginoon, huwag tayong matakot. Because in our life, pag tayo sinake ng Panginoon, usually ito lagi ay para sa ikabubuti natin. No? So, ganun sa buhay natin, when God shakes us, He removes yung dirt, yung loose parts. Yung hindi galing sa Kanya, tatanggalin din yun. Para yun nga, because He is a consuming fire. Yung hindi dapat na nandyan, tatanggalin niya yun. Aalisin niya yun. So, you will be a holy and a Christ-like person. Amen? So, who wants to be shaken? Who wants God to ay kainin ng kanyang apoy? Sino ang gustong gano'n? Siya ay makonsume ng apoy ng Panginoon. Amen? So, yun yung kailangan natin. Ulitin nga natin, summarize lang natin. Diba? Throw off everything that hinders. Laksan nyo naman. Fix your eyes upon the Savior. Open yourself to the Father's discipline. Amen. Pursue by the grace of God. Amen. Think. Pahina ng pahina. Mahirap ba? Think. Not quick fix. And be thankful for the shaking. So yan yung kailangan natin gawin sa buhay natin para maging acceptable yung worship natin para sa Panginoon. Amen? Amen. So ngayon, no, yun yung prayer activity natin ngayon ay I just want us right now to just close our eyes